Kamusta po? You're watching the news listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong desisyon na mukhang nahihirapan itong COMELEC na pagdesisyonan itong sose ni Marcoleta. Kung natatandaan nyo guys, inadmit mismo ni Marcoleta sa isang TV program doon sa kanilang Net25, okay? Na yung donation ay hindi na nilista kasi pinakausapan siya na wag ilagay yung kanyang pangalan. Okay, so pag-usapan natin yan. Ayon dito sa ABS-CBN News, COMELEC sees complication in resolving Marcoleta's SOSE matter, vows to fast-track resolution. Actually, last year pa to. At ang nakakapagtaka dito kay COMELEC Chairman Garcia, klarong-klaro yung kanyang pag-admit na hindi niya nilagay yung mga nag-donate sa kanya ng pera noong campaign 2025. Okay? Di ba, isipin mo, nasa batas na kailangan mong ilagay yung donations mo. Pag hindi mo nilagay, parang wala ka ring sose. Di ba? Okay. So, ang dami nag-react dito. Sabi nila, the law is clear. Yan. When the price is right. Yan ang tinatanong natin kasi mukhang merong grupo na nakikisawsaw sa issue na to kasi 'di ba si Marcoleta ay kandidato ng Duterte at alam niyo na sa Iglesia ni Cristo. So mukhang merong mga grupo na ayaw ito mangyari. Okay. So punta tayo dito sa kay Senator Ping Lacson kasi natatandaan ko si Senator Ping Lacson ay nilabas niya to sa kanyang privilege speech. Nagtataka siya bakit ang tagal nilang resolbahin yung COMELEC ang tagal nilang resolbahin, di ba? So halos magkakalahating taon na. Okay, so panoorin natin to yung video galing mismo sa privilege speech ni Senator Ping Lacson. Okay? Ayan. So, play natin to. To disclose his campaign contributors in his sources surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his argument. Okay. So, kung titignan mo at pakikinggan mo siya ng mabuti, sabi niya. So, iisa lang bang tao nag-donate sa kanya? O isang grupo ang nag-donate sa kanya? O yan. So, mismo sa bunganga ni Marcoleta na siya hindi niya inilagay yung donations kahit alam niya na bawal ito sa batas. Okay, so continue natin yung video. It's by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought
they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Yun. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong Yun. indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon? Oh, di ba? Shoot sa balde. Okay. Parang basketball, di ba? Swak na swak. Perjury. Ayan, yan. Oh, sige. Ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta. Yun ang nakapagtataka. Number 4, Okay, so stop tayo dyan. Oh, ayon mismo kay Senator Ping, ito pakita ko sa inyo yung informasyon galing sa One News. Okay? At ayon sa kanya, Lacson says group pressuring COMELEC not to sign Marcoleta's SOSE resolution. So sino kaya itong grupo na ayaw ilista, i-sign yung resolution sa SOSE ni Marcoleta? Yan ang yun ang palaisipan. Diba? Siya mismo, si Marcoleta, ang nagsabi na nakatanggap siya. At kung sinasabi niya yung donations bago siya bago mag-campaign ng 2025 nasa indirect bribery yun. Kahit sabihin niya before ng election, patay ka. Shoot ka sa balde. O, di ba? Now, ito gusto ko na ipakita sa inyo guys sa mga sabi ni dito to. Papakita ko sa inyo yung isa sa mga fina-follow natin. Usually, when it comes to some information, okay? Ito, si Attorney Jesus Felcis, COMELEC should disqualify Marcoleta over his SOSE's zero listing of campaign contribution to prove Senator Ping Lacson wrong and show it cannot be pressured. Any other decision will just prove COMELEC is in complete control of the special interest group. O baka meron tayong dito, clue, incomplete. O kung nanonood ko po kayo ngayon, alam niyo naman siguro kung yung ang incomplete na clue dito. Okay? So ano sa tingin niyo guys? Meron bang special group o isang tao na ayaw resolbahin ito? Ayaw pagdesisyonan yung COMELEC? Kung sana ma-disqualify itong si Marcoleta. Klarong-klaro sa batas. Okay, so yun na po. Kung meron pa kayong komento at suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At kung nagustuhan niyo po itong ating video, paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po. And I'll see you sa susunod na video.